Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, palagi natin pinapahayag na mahal natin ang Diyos. Pero madalas ang ating pagkukulang, hindi natin napapakita at napapatunayan ito. Maraming beses ang ating pagmamahal ay hanggang isip lang at hanggang sa ating mga salita. Pero kung tunay nating mahal ang Diyos, dapat maipakita natin ito sa pamagitan ng pagsunod natin at pagganap sa kanyang mga kautusan. Sa mga napakaraming beses na kung saan taliwas ang ating pamumuhay sa kagustuhan at kautusan ng Diyos, tayo'y magpakumbaba, tayo'y magsisi, hingin natin muli ang kanyang awa para kahit na kakaunti ay makita tayong karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya isasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong may talaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami sa iyo laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sundin mabuti. Sa gayon makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pag-unawa. Sa gayon hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan, ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang puong Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Purihin mo ang inyong Diyos. Kayong mga taga-Syon, yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.
Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwag. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang salita at pabilin. Ang tuntunit mga araw ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturot umaakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mahalagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino man magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. If you love a person, the question is, what will you do? Will you do what they want or will you do what you want? Ano po sa tingin niyo? Kung mahal mo ang isang tao, anong gagawin mo? Yung gusto niya o yung gusto mo? Halimbawa, meron kang nililigawan. Very active siya, very healthy siya. Gusto ng nililigawan mo, mag-gym kayo. Ikaw naman, ang hilig mo, kumain lang. Ang tanong, ano ang gagawin mo? Ano ang uunahin mo? Yung gusto na nililigawan mo o yung gusto mo? Siyempre, dahil mahal mo yung nililigawan mo, gagawin mo yung gusto niya. Di po ba? Halimbawa, isa pa po. Kayo pong mga mag-asawa, yung misis mo, gusto niya mag-grocery kayo. Yung asawa mo, gusto niya mag-shopping kayo. Habang ikaw naman, ang gusto mo, magpahinga na lang. Ikaw gusto mo, maghiga muna, matulog muna sa bahay. Kung mahal mo ang misis mo, ang tanong, ano ang gagawin mo? Yung gusto niya o yung gusto mo? Siyempre, gagawin mo, susundan mo yung gusto ng misis mo. Amen? May kakilala po akong isang magulang. Ang gusto ng teenager na anak niya ay yung mag-cosplay. Hindi ko po alam kung alam nyo yon. Yung mga kabataan na nagsusuot ng costume ng mga anime, yung mga napapanood po sa TV, sa internet. Dahil mahal niya yung anak niya, anong ginawa nitong nanay? Ginastusan niya.
yung costume ng anak niya. Pinatahi niya ng damit yung anak niya. Sinasamahan pa niya dun sa mga event. Pero sa totoo, kung tatanungin niyo po itong nanay na ito, ano bang gusto niyang gawin? Mas gusto pa niyang manatili sa bahay at magluto. Yun po yung hilig niya eh. Cooking. Pero dahil mahal na mahal niya yung anak niya, kaya muna niyang ipagpaliban yung kanyang hilig para unahin niya yung hilig, yung gusto nung kanyang anak. Di po ba? Yan ang tunay na pagmamahal. Sinusundan mo, una, yung gusto ng minamahal mo, pangalawa na lang yung sayo. At yan din po ang ibig sabihin ng pagmamahal natin sa Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, ibig sabihin, susundin mo, uunahin mo ang kanyang kagustuhan, ang utos ng Diyos. Amen? We follow God's law and commandments not because we are afraid. We follow God's law and commandments because we love God. Amen? Kaya nga po, sa ating ebanghelyo, yan ang pinapaliwanag ni Jesus. Hindi siya dumating para pawalang bisa ang kautusan ng Diyos Ama. Pero dumating si Jesus para tuparin lahat ng kagustuhan ng kanyang Ama. Kahit na yung pinakamaliit na batas. Jesus loved God the Father so much that He would follow even the smallest law or commandment. At ang pagsunod ng ating Panginoon ay may tuwa, may galak. Yan po ang mababasa natin. In Psalm 119, it says, "Your laws, O Lord, give me delight." Yan ang pagmamahal sa Diyos. Yung pagsunod mo sa kagustuhan niya, kinatutuwa mo. Yung pagtupad mo sa batas ng Diyos, kinagagalak mo. Alam na alam mo ng isang tao ay nagmamahal kasi may tuwa sa pagsunod sa gusto ng kanyang minamahal. Amen? Walang pagmamahal sa iyo kung sumusunod ka pero nagdadabog ka. Amen? Kaya tandaan niyo po yan, hindi lahat ng sumusunod sa Diyos ay nagmamahal. Ang iba ay napipilitan lang. Maganda pong pagnilayan niya, mga kapatid. Tayong mga nagsasabi na mahal natin ang Diyos. Ano ang unang ginagawa natin? Ang gusto natin o ang gusto ng Diyos? Ano ang mga utos ng Panginoon na hanggang ngayon hindi natin magawa-gawa o pinagpapaliban natin? Kapag sumusunod ba tayo sa Diyos, may tuwa ba, may galak ba sa ating puso? O tayo ay nagagalit? O tayo ay napipilitan lang? Mga kapatid, mag-ingat po kayo kapag sumusunod lang kayo sa kautusan ng Diyos dahil natatakot kayo na pumunta sa impyerno. Dahil kung sumusunod ka sa Diyos, dahil gusto mo lang na makapunta sa langit, ibig sabihin, hindi mo naman talaga mahal ang Diyos. Di po ba? Kapag sumusunod ka lang dun sa kanyang kagustuhan, kasi may hinihintay kang kapalit o gantimpala, ibig sabihin, wala ka naman talagang ugnayan at relasyon kay Jesus. Wala kang pagkakaiba sa nagtatrabaho sa kumpanya kung ganyan ang iyong pag-uugali. Di ba? Pwede ka naman magtrabaho sa kumpanya, pwede kang sumunod sa kagustuhan ng boss mo, kahit na walang pagmamahal sa puso mo sa kanya. Bakit sinusundan mo ang kagustuhan ng iyong boss, ang kanyang utos? Kasi gusto mo makatanggap ka ng sweldo. Di po ba? Kaya marami po mga nagtatrabaho, miserable. Bakit po malungkot ang marami mga empleyado? Kasi nagtatrabaho sila na walang pagmamahal. When you work without love, that is labor. But when you work with love, that is joy, that is life, that is fulfillment. Amen? Remember this, my dear friends. If you think that Christianity or Catholicism is just following rules or laws,
just to get to heaven, then your religion is a prison. True religion should be a relationship with God and with Jesus. The goal of our religion is to have a genuine, true relationship with our Lord. Dahil kapag ang ating ugnayan kay Jesus at sa Diyos ay totoo, may pagmamahal, may tuwa, may galak. Ano po ang sabi ng mabuting balita ni San Juan? Tayo'y magkakaroon ng buhay at buhay na umaapaw. Ang sabi pa nga po ng ating first reading kung tayo po ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, kung meron tayong totoong ugnayan sa Kanya, hahaba ang ating buhay at tayo ay makikinabang sa bunga ng lupain na ibibigay ng Diyos sa atin. Tandaan niyo po ito, ang pananampalatayang walang pagmamahal ay parusa at kulungan. Religion without a relationship with God is a prison and a punishment. It is a life full of pain. Amen? But religion with love and relationship is heaven here on earth. Also remember this, also understand this, my dear friends, that rules without a relationship is rebellion. Napakahalaga po ng equation na yan, ha? Tandaan niyo po. Rules minus relationship equals rebellion. Bakit nagwawala ang tao? Bakit malungkot ang tao minsan? Kasi puro pagsunod sa kautusan, pero wala naman ugnayan. Palagi ko pong advice, payo yan sa mga mag-asawa, para din po sa mga magulang, sinasabi ko, correction without connection is condemnation. Hindi lalambot ang puso ng isang tao sa iyo. Hindi mahuhulog ang loob ng isang tao sa iyo. Walang tuwa sa pamilya, sa relasyon. Kung palagi mong pinagsasabihan, pinagsasalitaan, pinaparusahan, na wala namang pagmamahalan. Bago mo ituwid ang isang tao, kapatid, ibigin mo muna siya. Amen? We must change our understanding on God's laws. We must see God's laws not as limiting our freedom, but God's laws, God's rules, God's commandments are just an expression of His love. Tanong ko po ito sa inyo. May isda ba na lalaki sa labas ng tubig? Wala po, di ba? May ibon ba na mabubuhay, magiging masaya, kung under the water siya, nasa tubig? Wala po, di ba? May aso ba na mabubuhay kung lalagay mo yan sa outer space? Wala po, di ba? Tignan nyo, nilagay ng Diyos ang mga hayop na ito sa isang parte ng mundo. Kasi alam niya, diyan sila lalago, lalaki, at mabubuhay ng mabuti. At ganyan din po sa kautusan ng Diyos sa atin. Binibigyan tayo ng batas ng Diyos para maging mas mabunga, para umasenso ang ating pagkatao. Outside God's laws, you will never be happy. Outside God's commandments, you will never grow as a person, and you will never be the best person of who you can be. Kaya nga, kung gusto mong maging mas masaya sa iyong buhay pag-aasawa, huwag kang magpapanggap na binata o dalaga. Di po ba? Kung gusto mo magtagumpay sa iyong pag-aaral, huwag kang mag-aasta na parang di ka nag-aaral o wala kayong exam. Di po ba? Kung gusto mong mas lumigaya sa iyong buhay, mas umasenso, mas umangat sa iyong pamumuhay, huwag kang magpanggap na mayaman, na ngayon naman, alam mo, marami ka pang utang. Kung maalala niyo po yung napakagandang kwento tungkol sa alitaptap, sinabihan siya ng kanyang nanay na huwag lalapit dun sa liwanag ng kandila. Pinagbabawalan siya. Pero matigas ang ulo nung batang alitaptap, lumapit na lumapit dun sa liwanag. Ano po nangyari? Alam niyo po yung kwentong yan, di ba? Nasunog yung pakpak ng alitaptap, namatay siya.
Binabawalan nung ina yung anak kasi nga mahal na mahal siya, gusto lang siyang iligtas sa kapahamakan. Kailangan nating unawain yan, mga kapatid. Ang pagbabawal ng Diyos sa atin ay tanda ng kanyang pagmamahal. Paalala lang po, kapag nagiging makasarili na tayo, yan na nagiging hadlang para maging mas mabunga ang ating pagkatao. Remember, selfishness is not a fruit of the Holy Spirit. Amen? Which means, when you are self-centered, you will not produce goodness in your life. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway, sa ating pagsunod sa lahat ng kautusan ng Diyos ay maging tanda ng ating pag-ibig at pagmamahal sa Kanya. At naway sa ating pamumuhay sa Kanyang kagustuhan, yan din po ang maging daan ng isang masayang buhay para sa atin at pagpapakabanal pa ng ating pagkatao. Amen. Tumayo po tayo, alay natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin natin sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mambabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat ng mga nasa ilalim ng aming pangangalaga. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan. At kami pinagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay. Pakundangan sa paghahain ngayon pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ang iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang balwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Corazón
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikakadgin dapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. My dear friends, we must understand and we must correct our perspective on God's commandments, rules, and laws. God gives to us His desires, His wishes, not to curtail or limit our freedom, but we can only flourish. We can only be the best of who we can be within these commandments, within these rules, within these laws of God. Mga kautusan ng Diyos, kung susundin natin ang mga yan, diyan lalago, aangat, aasenso ang ating pagkatao. Bakit mo tinutupad ang mga batas, kautusan ng Diyos? Hindi lang para sa pagpapala ng iyong pagkatao, kung hindi iyan ay tanda ng ating pagmamahal sa Kanya. Tandaan natin na kung mahal mong isang tao, uunahin mong sundin ang kanyang gusto bago ang iyong kagustuhan. Mag-ingat po kayo kung kayo ay sumusunod lang sa Diyos dahil kayo ay natatakot na pumunta sa impyerno, dahil pag ganyan ang inyong paniniwala, ang inyong pananampalataya ay hindi mabuti, ang tingin niyo po sa ating religion at pananampalataya ay kulungan. Kung gusto niyo pong maranasan ang langit dito sa mundo, naway ikatuwa niyo ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Magandang itanong, ano sa mga kautusan ng Diyos, ano sa mga batas ng Panginoon ang iniiwasan ko o hanggang ngayon hindi ko ginagawa? Remember that when you live a selfish kind of life, you will never bear fruit. So, I think it is high time that you should be faithful to God so that you will have a more blessed life. Amen? Humingi po tayo ng grasya galing sa Diyos, naway masundan natin, hindi lang ang mga batas na gusto natin, kundi pati din ang mga kagustuhan niya na kung saan tayo'y
nahihirapan. Ang pagsunod natin ay tanda ng ating pagmamahal sa Kanya. Naway sa ating pagsunod sa Kanya, lalo pa tayong pagpalain ngayon at magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.